Day, blessed morning to each and everyone, mga kapatid, sa ating pananambahan ngayon. And yan, ako ang mag-share, magdadala ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito. At yung binasa po kanina sa ating sagutang pagbasa, yun po yung basis ng ating message today from the Lord. So siguro po, if we are to take a look again at the verses, nais ko pong i-share ang yan. So let's try to kaya lang po medyo sa sa English. Sa English natin babasahin. English naman tayo, kanina Tagalog pa tayo. Ngayon English naman. So it says, the word of God says, Mark 8:31 to 38. He then began to teach them from that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed and after 3 days rise again. He spoke plainly about this, and Peter took him aside and began to rebuke him. But when Jesus turned and looked at his disciples, he rebuked Peter. Get behind me, Satan, he said. You do not have the mind the concerns of God, but merely human concerns. Then he called the crowd to him along with his disciples and said, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his Father's glory with the holy angels. Pagpalain ni Lord ang kanyang mga salita minsan pa sa ating mga buhay. Alright. So ang ating pong kung titingnan po natin ang ating verse ngayon, ang ating text ngayon, ay makikita po natin na si Jesus during this time ay very near na siya. Very near na siya to his suffering. At panahong ito ay kasama niya ang kanyang mga alagad at sila ay naglalakad sa isang bayan na kasi ang prior po nito nandoon na sila sa si Jesus ay patuloy pa rin ang kanyang pagsasagawa ng mga miracles, signs and wonders, ay nakikita yun ng mga tao sa paligid at patuloy pa rin na siya ay sinusundan ng mga tao. So kasama niya ang kanyang mga alagad dito sa isang bayan na itong bayan na to ay actually siya, parang bayan siya na kung saan retirement place ito ng mga Roman officials. Dito sila nagpapahinga, dito sila nag-chill. Yan, pagka wala silang ginagawa, dito sila nagpupunta at dinaanan nila Jesus at ng mga disciples niya nung time na ito, nung time na ito na sila ay nag-uusap. Nung time na ito na ni-rebuke niya si Peter. Dito sa sa lugar na ito ay maraming mga templo actually, maraming mga
idols ng mga pagans na naroroon, nandoon yung idol ni Baal, nandoon yung idol ng iba pang mga sinasamba nila. At nakikita yun nila Peter at ng mga disciples habang naglalakad sila at ni Jesus. Kaya kung makikita natin sa tanong ni Jesus, sabi niya, ang sabi ng Panginoon, sino ba ako? Kasi di ba yung nakita niyo yung mga idols. So yung mga idols na yon ay parang sa mga pinanggalingan ng mga disciples ay ito yung amin din sinasamba ng nakaraan. And we serve these idols. At ngayon si Jesus na ang kanilang sinasamba. At yun ang sabi ng Panginoon na kumbaga kahit sa Panginoong Jesus, let me see kung ano talaga ang tingin ng aking mga disciples sa akin. So, ang sabi niya sa kanila, parang kung i-dramatize natin, sabi ng Panginoon, all right, mga minamahal kong disipulo, ako ay maraming ginawang mga bagay para sa mga tao, para naman makilala nila ang tunay na Diyos, magpuri sila sa tunay na Diyos, at paglingkuran nila ang tunay na Diyos. Ano bang sabi ng mga tao tungkol sa akin habang naka-experience sila ng mga yun? So yun ang, di ba ang sabi ng mga disciples, ikaw daw si Elijah, ikaw ay propeta, ikaw, may mga sinasabi sila, makikita natin yun doon sa verse natin na sabi ng Panginoon, di ba sabi niya, ano ba ang pagkakilala nila sa akin? Yun nga, yung sinabi ng mga disciples na gano'n. Ikaw, Peter, ano ba ang pagkakilala mo sa akin? Diretso yung pagkasabi ni Peter, di ba? Sabi niya, ikaw ang Messiah. Sabi niya. And anong sabi ni Peter? Messiah, di ba? So, kung titingnan natin, sino ba ang Messiah? Sa history ng mga Hudyo, di ba alam naman natin na even until today, kahit noon pa, sa panahon na yun, ng first century Christianity, ay they were still waiting for the true Messiah. Na ang sabi nga natin, ang sabi nila ay, it must not be Jesus, it's just a son of a carpenter. Mababang uri sa lipunan. What we expect ay isang manggagaling sa palasyo. Kasi nga, di ba, nasa lineage siya ni Haring David. So, ang sabi nila, manggagaling sa palasyo. Hindi siya yung magliligtas sa Israel. Kasi hindi naman siya, yung kanyang itsura, kumbaga sa kanila, ay hindi mukhang Messiah. Di ba? Hindi siya mukhang tagapagligtas ng bansang Israel mula sa pagkaalipin ng Roman Empire. Kasi na-under sila sa Roman Empire noon. So yun. And then, parang sinasabi ni Jesus na, o sige, ganun ang pagkakilala mo sa akin. Pero, sabi ng Panginoon, ay kaso ang mangyayari itong Messiah na kilala mo, magsasuffer ito. Ito ay pahihirapan ng government, ng chief priests, lilitisin, at ipapako sa krus. Pero sa ikatlong araw, mabubuhay naman. Parang biglang si Peter. Parang biglang na bad trip. Alam niyo yun? Na bad trip siya at sabi niya sa Panginoong Hesus, hindi maaari yun. Kumbaga siguro sa ating pagbabasa, parang walang pagtatalo, di ba? Parang mild lang. Pero sa actual, siyempre maraming salitaan yun. Kumbaga, i-dramatize natin, parang nagtalo sila. Hindi mangyayari yun. Bisaya ka nga eh. Paano mangyayari na
Mayroon bang Mesaya na ganyan? Tagapagligtas ka tapos hindi mo maililigtas ang sarili mo? Mapupunta ka talaga sa krus? Hindi nangyayari 'yan. Kasi ililigtas mo ang bansang Israel mula sa imperyo ng Roma. Ganon yung Peter, parang ganon. So, yun, di ba ang sabi ng Panginoon sa kanya? Tumingin muna sa ang Panginoon sa mga, kumbaga, baka malito lahat ng kanyang mga disciples. So, tiningnan muna niya ang mga disciples niya, pero actually itong time na to, set aside, parang hinila na siya ni, tumabi nga tayo muna Panginoon, pero lang ako sasabihin secret sa iyo, parang ganon. Yung sinabi ni Peter yun. And then, sabi ng Panginoon, tumabi-tabi ka nga, Satanas. Hadlang ka sa, ang iniisip mo ay ano lang, sarili mong mga concerns, hindi yung concern ng greater number. Parang tinawag niya si Pedro na Satanas. Pero kung tutuusin, hindi naman talaga. Alam naman natin yun, di ba, na hindi si Pedro yun. Ina-address ng Panginoon yung nagdidikta kay Pedro ng kaisipan na yun, na don't do that, don't go to the cross. Kasi iba ang naiisip ni Pedro na dapat gawin ng isang Mesaya. Hindi yung ganon. Pero alam naman natin na ang ating Panginoong Jesus ay hindi ganon ang kanyang style para maipresent sa atin, para maipakita sa atin kung ano talaga yung way ng Panginoon na maisagawa ang mga bagay-bagay. Kung tutuusin ang Panginoon, He loves paradox. He loves na yung parang kabaliktaran. Ganoon ang Panginoon, di ba? Sabi nga niya, if you want to be blessed, you give. If you want to be full, be empty. Ganoon ang Panginoon, di ba? If you want to be praised by people, be humble. At marami pang ibang mga paradox o mga kabaliktaran na style ng Panginoon, ng way ng Panginoon kung paano na isasagawa ang kanyang ang agenda ng Panginoon para sa atin. So yun ang kanilang usapan ni Peter. At dito tayo take ng plunge sa ating kung ano ang nais ng Panginoon na matutunan natin sa umagang ito. So, meron akong tatlong emphasis sa ating message today. And ang ating message today actually is how to triumph in the kingdom of God. Paano tayo magtatagumpay sa kaharian ng Panginoon. Siguro ang iba nagsasabi sa atin, mayroong mga nagsasabi na kaharian, di ba ang kaharian sa langit. So wag po tayong magkamali na natingnan ang salita ng Diyos kasi pag sinabing kingdom of God, when we say kingdom of God, it starts yung ating enlistment sa kingdom of God. It starts when the moment we receive Christ as our personal Lord and Savior. Diba? Our Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords and the Prince of Peace, King of Kings. So, siya ang King ng ating kingdom. At hindi ito magsisimula kapag tayo ay natsugi na at nasa langit na. No. Dito sa mundo magsisimula ang kingdom ng Panginoon. At yun ang kanyang inumpisahan. At lahat ng nanampalataya sa Panginoon, automatic, kumbaga sabi nga ng mga kabataan, matik na yon. Andun ka na sa loob ng kingdom ng Panginoon. The moment we receive the King of Kings in our heart, the moment we look at Him as our Savior of our lives, na tayo ay niligtas niya mula sa kasalanan, niligtas niya mula sa pagkatupok sa impyerno someday kung hindi natin siya tatanggapin. The moment we have that experience, the born again experience, that time na ang ating buhay mula sa kay Satanas ay ni-redeem o tinubos ng Panginoon with His precious blood, with His body na nabayubay doon sa cross. The moment that we believe that complete sacrifice of God of Jesus on the cross,
That's the time that we get enlisted automatically in the kingdom of God. At mag-uumpisa na ang ating kingdom life. So, kapatid, ang tanong, have you been born again? Diba? Yun ang tanong sa atin. Can you tell our brethren today, when was the time that you received Christ as your personal Lord and Savior? Can you recall the year, the date? Bakit ko sinasabi ito? Para ma-monitor natin ang ating buhay sa Panginoon. Parang bang parent na nagmo-monitor ng kanyang anak na after yung mga bata, yung mga infant, siyempre milk muna yan, and then at the 4th month mag-uumpisa ng tumubo ang kanyang ngipin at siya na ay makakapagturo pag sinabi mong point your mommy, ganyan niyang i-point. And then pag 9 months na, ayan, gumagabay-gabay na siya. He cannot walk pa talaga properly, pero gagabay-gabay pa siya. And then, maaring 14 months sa kanyang buhay ay tumatayo na siya, na hindi na siya humahawak. And then later on, di ba yung ganun na, namomonitor natin kailan siya naglalakad, kailan siya nag-umpisang tumakbo, matibay na ba ang kanyang tuhod. Ganun na, kapatid. Kailan tayo tumanggap sa Panginoon? And at this very moment of our Christian life, musta? Nakakatakbo na ba tayo sa ating Christian life? O hanggang ngayon ay gumagapang pa rin, gumagabay pa rin? Or, alam nyo yun, mayroon kasing sinasabi na, di ba mayroon mga joke na, yan? Ano na yan? Parang 40 years old na yan sa Panginoon, pero bonsai pa rin. Mayroon ganun, di ba? May mga joke na ganun. So, let us reflect. Sa ating kingdom life, nasaan na tayo bilang anak ng Panginoon, na growing ba? Or are we adults sa ating Christian life? Maasahan na ba tayo sa tatlong outline na aking ibinigay ngayon, na following Christ, setting priorities, and taking up the cross? Yan po yung mensahe ng ating text ngayon. So, kung baby pa tayo, syempre nandun tayo, we can follow, of course. Kung baby Christian tayo, we can follow, of course, our Lord. Nandoon na, di ba yung mga baby umiiyak pagka hinihiwalayan, umiiyak. Pagka halimbawa, hindi na nakita yung kanyang mommy o yung kanyang daddy, at iba na yung humahawak sa kanya, automatic yun, umiiyak ngayon, nangingilala, because he knows his parents. So, ganun yun. Tayo, nakikilala natin ang ating parents, pero alam natin na si God ang ating Father, at sa Kanya tayo sumusunod. Pero pwede na ba tayong iwanan? Pwede na ba tayong maging independent? O nandoon pa rin na iiyak-iyak tayo pag parang hindi natin na-feel ang presence ng Panginoon? Pakiramdam natin, wala na siya sa ating paligid, ay nandoon na iiyak na tayo at magrereklamo na tayo. So yun po. Sa ating kingdom life, ano ang sabi ng Panginoon sa ating verse today? Ang una, sabi niya, follow, di ba? Yun ang following Christ. Yun ang una. Ang una natin dapat matutunan. Or ang una dapat nating ma-realize. Following Christ bilang mga mananampalataya, bilang sinave ng Panginoon. That is the thing that we will first do following Christ. Meron isang nabasa akong parang sort of free verse poem, at i-share ko ito sa inyo, at ito po yung nakalagay. Ito ay galing sa isang kabataan. Sabi niya, I don't want a shattered Messiah in a sweat-stained, greasy gray robe. Sabi niya, I want a new one. Bakit daw? Bakit gusto niya ng bagong Messiah? Sabi niya, I couldn't take this one to parties. Yung ganong Messiah na ang dumi-dumi niya, I couldn't take him to parties. People would say
people would ask, who's your friend? Sino yan? Sabing ganon. I'd give an embarrassed giggle and change the subject. Malamang ganun ang gagawin ko, sabi ng kabataan ito. Siguro, ngingiti na lang ako, tapos palitan ko yung pag-uusapan namin. And I cannot take him home. If I took him home, I'd have to bandage his hands. Kasi 'di ba, butas ang hand niya, kasi pinako siya sa krus, madumi, so kailangan daw i-bandage niya. And the neighbors would think he's a boxer. Kaya po yung mga boxer, bago nilalagyan ng gloves, may nakabalot. I don't want his cross in the hall. Ayoko yung cross na yan sa bahay namin, sabi niya. It doesn't go with the wallpaper of my room. Hindi yan magandang dekorasyon sa room. I don't want him standing there. Ayoko siya nakikita dito sa paligid. I want a different Messiah who will be my all-out companion. Not one who takes me to Golgotha. I want a new Messiah. So, yun ang sabi ng kabataan ito. Ayoko yung, kasi di ba sa mga pag-aaral, mayroong nakalagay na we need to, like, di ba yung mga ibang emphasis sa text natin ngayon, take up your cross and follow me. Take up the cross, sa iba ang emphasis nito ay, so we need to suffer. I don't want to suffer. So I don't want this Messiah who will take me to Golgotha. I don't want to be crucified. I want a Messiah who will be my all-out companion sa lahat ng gimmicks, sa lahat ng gusto ko, siya ang all-out companion. Ayan, mga kabataan. Isang kabataan yung nagsabi nito. So hindi lang sa isang kabataan, pero minsan sa mga adult na mga mananampalataya ay nangyayari din tong parang okay na niligtas tayo ni Lord, parang ganun, okay na. Pero yung following, ang kanilang idea of following is to go to church every Sunday and maybe listen to Sunday school, attend sa ating prayer fellowship every Wednesday. That's all. So that's what is following. Following sa ating pandemic sitwasyon ngayon, following the Lord during the pandemic on Zoom. Pag face-to-face naman, following the Lord doon sa mga activities na yun lang ang pinaprioritize. Especially yung Sunday. Yun lang ang pinaprioritize. Following the Lord on Sunday. Kasi sabi niya, i-worship siya. So, I will worship the Lord on Sundays. But other things, tingnan natin kung hindi magpo-cross na sa aking mga ginagawa sa buhay, di ba ganon? So that's usually our thinking about following Christ. Pero mga kapatid, ang totoo lang, there is a real cost to discipleship. Kasi when we say following Christ, in technical terms, that is discipleship. Kasi 'di ba ang sabi ng Panginoon sa, if we remember Matthew, yung charge ng Panginoon sa mga disciples in Matthew 28:19 to 20, ang sabi doon ay, 'di ba, we preach to the ends of the world, we preach the gospel, we preach salvation by faith in Jesus Christ, we preach to all hanggang doon sa kaduluduluhan ng mundo, and then we will teach yung mga mananampalataya sa ating effort na yon, we will teach them to obey, and that is discipleship. We will teach them to obey. At obedience ay obedience kay Jesus Christ ay mayroong cost. And yun nga, yung pag we follow Christ to discipleship, if we want to obey, nandoon yung titingnan natin yung ating preferences, titingnan natin yung ating comfort zones, at there could be a possibility that we will lose our identity. If we find our identity in our preferences or our comfort zones, then we will lose our identity. Sinabi ng Panginoon yan, na if we gain the whole world, di ba sabi ng Panginoon na pagka
pinahalagahan natin ang ating sarili, mawawala ito sa atin. Nandoon sa ating text yun. So mga kapatid, ano ba ang ating identity ngayon sa ating pag-iisip na following Christ? Nasaan na tayo sa when we follow Christ? Sa ating pagsunod sa Panginoon, nasaan na tayo? Kasi kung titingnan natin ang ating identity, ano ba ang ating identity today? Maaring pag tinanong tayo in publicly, ano po kayo? Ako ay isang teacher. That's my identity. Ako ay isang accountant. Ako ay isang manager sa isang malaking kumpanya. Ako ay isang doktor. Ako ay isang businessman. That's our identity. So, ang sinasabi ba na, kasi ang sabi ng Panginoon, di ba? Actually, nung tinol niya sila Matthew, si Peter, lahat ng mga disciples, ang sinasabi ng Panginoon ay, leave everything and follow me. Parang ganon. At makita natin doon na iniwan nila ni Matthew ang kanilang mga ginagawa and they follow Jesus. Pero ano ba talaga? Iniwan ba talaga nila ang kanilang mga ginagawa? I mean, iniwan ba talaga nila ang kanilang identity? Or switch lamang sila ng priority? Kasi mga kapatid, halimbawa, kung tayo ay kung ano yung identity natin, dapat ba tayo mag-resign to follow Christ? Ang aking bang profession as a teacher, dapat ko ba itong iwanan? At wala na akong gagawin kundi maglingkod kay Christ? Ganun po ba ang following Christ? Kasi yung ang sabi niya, leave what you are doing and follow me. So, tingnan natin mga kapatid. Kasi, kasi pag sinabi ng Panginoon, di ba sabi ng Panginoon, if you will follow me, then you will preserve what you have. Kung nandoon sa ating ang priority natin ay ang Panginoon, sa ating pag-follow, ay we will preserve what we have. Bakit? Kasi sa ating mga identity, kung sino talaga tayo, sa ating pag-follow sa Panginoon, ang sabi niya ay anyone can follow. Actually mga kapatid yun, anyone can follow. Hindi niya sinabi na yun lang mga called na magiging pastor, yun lang called na maging missionary, sila lang ang pwedeng sumunod sa akin. Yung iba hindi na pwede. Fill in the blanks ito mga kapatid. Fill in the blanks. Anyone. You can be a doctor, you can be a teacher, ano man ang iyong identity, you can follow Christ. So ano ang dapat natin gawin? O paano na ako makapag-serve sa Panginoon ay naglilingkod ako as a teacher? Mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon, whoever you are, you can follow me. And where you are, serve me there. Where you are, kung saan ang iyong comfort zone, pwede ko namang hindi alisin sa'yo yun, but serve me there. Witness for me there. Share the gospel there. Halimbawa, ang comfort zone mo ay halimbawa, housewife. So, sa bahay lang. So, tingnan natin ang four walls ng ating house. Is there anybody in our house who has not known Jesus Christ yet? Asawa, anak, sino ba ang mga nakatira sa pamamahay natin? Meron bang hindi pa nakakilala sa Panginoon? Be a missionary in your own house. Huwag kang umalis sa identity mo. You are a housewife. O yun, serve God as a housewife. You are a teacher. Magre-resign ba ako as teacher? No. Ang aking mission field ay ang school. So I will share God there. I will see kung sino sa aking mga nakakasalamuha araw-araw sa school. Kasi halimbawa, mga teacher, we go to school as early as it could be. It depends sa school.
we go to school as early as maybe 6:45 or yung mga ganon. And then we go home, depende kung wala ng work, we go home maybe at 4 and 5. So ang haba ng oras mga kapatid, di ba? At pwede kong sabihin na I cannot serve the Lord anymore. Pagod na ako. Kasi ang daming trabaho. And anyone can say that. Kung ano man ang trabaho mo, you can say that. Pagod na ako, I cannot serve the Lord anymore. Pero mga kapatid, ang reality talaga noon, if we follow Christ, we follow Him anywhere. Kasi He is anywhere. God is omnipresent. He is anywhere. Kung nandoon ka sa school, He's there. And you can serve Him there. So, halimbawa, kami, mga teachers, sa aming mga students, yun ang aming target na bahagian ng salita ng Diyos. Bahagian ng gift of salvation na sila ay makakilala sa Panginoon and eventually they will be born again and they will be discipled to follow Christ. Ganon din. Kung ikaw ay isang doktor, makakasalamuha mo mga nurses, mga patients, di ba? Mga kapwa doktor, o sila rin ang iyong mission field. Ang hospital ang iyong mission field. Kung ikaw man ay accountant, ay ano ang mission field mo? Yung mga clients mo or sa corporate work, kung nasa corporate work ka, kung sino yung mga kasama mo sa opisina, kung sino yung mga kasama mo sa trabaho. Kung ano ang kung sino man tayo, anyone nga anyone can follow mga kapatid, Christ. Wala siyang in-specify kung sino talaga. Ibig sabihin, we can fill in the blank. Pwede natin ilagay ang ating sarili sa blank at tayo yung susunod sa Panginoon. Anyone can follow. At kahit na yung identity mo pa ay hindi maganda, halimbawa, criminal ka, drogista ka, drug pusher ka, or whatever na nasa poder ka pa ng dyablo, you can also choose to follow Christ. Dahil kumbaga wag nating lagyan ng limit na doon sa ating mga mission fields or doon sa mga kakilala natin na sinasabihan na tayo ng banal na espiritu na that person needs to follow me. Share the gospel to him. Pag sinabi na, wag tayong maglagay ng, closure na, ay, wala nang pag-asa yan, talamak na yan na kriminal, talamak na yan na drug pusher, hindi na yan susunod sa Panginoon. Hindi mga kapatid, kasi it's not our work anymore. Let's just share and the Holy Spirit will be the one to open the minds of people. Di ba yung sinasabing talukap kung kaya hindi nila maintindihan ang salita ng Diyos. Pero pag tayo ay pinapanalangin natin siya, nandoon yung ating desire na He will know Jesus Christ, the Holy Spirit will do His work. Bubuksan niya ang talukap ng spirito ng taong yun and He will understand what it is to be saved. He will understand what it is to accept Christ as Lord and Savior. So, sundin lang natin yung sinasabi ng Panginoon na follow me. And that includes our calling. And our calling could be related to our identity. Our calling could be related sa ating ginagampanan sa mundong ito. Di ba? Katulad nila Matthew, nila Zacchaeus, di ba? Sila ay mga tax collector when they followed Christ. Ang sabi nila, they will return yung kanilang, kasi na-change na sila. They will return kung ano man ang kanilang ginuyo. O ano man yung kanilang kinuha na more than dapat sa tax na kinuha nila doon sa kanilang mga clients, ay ibabalik nila yon. So, meaning, siguro si Zacchaeus nag-continue pa siya sa kanyang trabaho. Si Matthew, maaring sumunod na siya sa Panginoon and meron siyang ibang way to sustain his family. Pero maari din na
alam mo yun, time management. Maaari din na siya ay nagpatuloy sa kanyang craft, sa kanyang identity as a tax collector. Pero yun po, when we follow Christ, it's not necessary na iwanan natin ang ating, unless lang na you are called, kasi mayroong shift eh. Mayroong mga gano'n na nagsishift. Like for example, you are an engineer, you are called to become a pastor. So, di ba? Nangyari po yun sa aking brother, electronics and communication engineer. Tapos sa kalagitnaan ng kanyang pagtatrabaho sa corporate world, tinawag siya ng Panginoon. So, iniwan niya. Iniwan niya ang kanyang profesyon at siya ay naglingkod sa Panginoon bilang pastor. And he is already pastoring a church now. Kasi tinawag siya ng Panginoon. Pero hindi naman niya kinalimutan ang kanyang pagiging engineer. Kasi every now and then, alam niyo yun, mayroon ding tumatawag sa kanya, Pastor, pwede bang kumpunihin mo to, Pastor? Ganon. And he still earns, you know. So yun. Following Christ, there is a cost to discipleship. If we find our identity, our life solely in Christ and in the gospel, we will save our identity because Christ and the gospel are eternal. So, tingnan po natin. We need to set our priorities. Ang next po ay set our priorities. Set your minds on the concerns of God and not on men. Yun ang sabi ng Panginoon kay Peter. Diba? Yung rebuke niya. Ay nako Pedro, tumabi-tabi ka nga Satanas, diba? Sabi ng Panginoon. Bakit daw? Ay, ang mind ni Pedro ay not on the concerns of God, but yung sa concerns lamang ng men. Bakit? Kasi siyempre, si Pedro, he was, at yung ibang disciples, they were already reflecting on the glory of God, diba? Glory of Jesus. Na parang biglang natauhan si Pedro na, so wala na yung glamour. Paano yun? Hindi na kami susundan ng mga, paano na yun? Kasi diba, wala na yung travels, wala na yung food, wala na yung wala na yung, ay mga disciples ni Christ yan. Wala na yun, wala na yung pagkakilala sa amin na gano'n. Diba? So yun, ang sinasabi ng Panginoon sa kanya na, iba nga Pedro ang aking paraan, sabi ng Panginoon. So kailangan matutunan natin ang setting our priorities and the concerns of God. So ano ba ang priorities ng Panginoon? Ang mission ng Panginoon kasi sa pagpunta sa earth ay to sacrifice His life on the cross, di ba? To sacrifice His yung kagalingan ng ating mga kailangan mabubog, kailangan, alam niyo yun, na talagang hindi man siya dapat makaranas noon, pero yun ang mission ng Panginoon for our healing sa ating mga lupang katawan, sa ating mga sakit. Kaya kailangan magkaguray-guray ang kanyang katawan doon sa cross. At ang kanyang dugo ay kailangan tumigis para mahugasan ng ating mga kasalanan. Yun ang priority ng Panginoon. So kung susundin niya si Peter, saan tayo ngayon dadamputin? We would not be saved, di ba? Ano ang complete work ng Panginoon na dapat nating tingnan at panampalatayanan? Wala. So yun ang priority ng Panginoon. Pero tayo, bilang mga mananampalataya naman ng tagasunod ni Kristo, ano ang ating priority? What's our priority? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Yun actually, mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon. Yung priorities ng Panginoon sa kanyang kingdom, na as much as many people will be saved and be put in the kingdom of God, tayo yun ang gagawa, mga kapatid. Kasi ang Panginoong Jesus, wala na dito, di ba? Nandoon na siya sa God the Father. Pero nandito naman sa atin ang God, the Holy Spirit, who will be with us, who will guide us. So, no worries dapat tayo. Basta let's just share and the Holy Spirit will do His part.
Yun ang priority ng Panginoon, the lost souls. Kumusta ba tayo? Hinahanap ba natin ang lost souls? Nakikita ba natin kung sino ang mga lost souls? Do we pray to God to show us the lost souls sa ating mga zones kung saan tayo? Sa ating trabaho, sa ating tahanan, kung saan tayo nagpupunta, sa ating circle of friends, sa ating mga kasama sa trabaho. Nakikita ba natin kung sino doon ang lost souls na dapat nating i-prioritize, dapat nating share ng gospel, na dapat we find really time na makausap sila at mabigyan sila ng ma-share natin kung paano maligtas. That's our priority. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kapag ginawa natin, mga kapatid, ang ating priorities para sa Panginoon, ano man yung ating takot na iwanan yung ating mga identities kasi baka hindi na mabubuhay ang ating pamilya dito sa mundo, ay mawawala ay mga agam-agam. God will take care of it. Pero pagka tayo ay hindi sumunod sa Panginoon and doon lang tayo sa, ang priorities natin ay for this earth lang, temporary lang nga yun, mawawala lang yun, mawawala din yun. Meron kasi mga ganon na ang priority nila ay, no, I need to work, I need to sustain my family. So kayo na lang dyan. Kasi, di ba, tinawag din naman ako para mag-serve sa family. All right. We need to sustain our family. Pero, kailangan din natin tingnan ang priority ng Panginoon para sa lost souls. Kaya nga, kung you are a family man, tingnan mo sa pamilya mo muna. Pero hindi naman imposible naman na hindi ka rin lumalabas. Lalabas ka rin. Mayroon ka rin mga ibang circles of friends, circles ng mga tao aside from your family. So, share Jesus there because the soul is God's top priority. Ayaw niya actually lahat, ayaw niyan may pumunta sa impyerno. That's the priority of God. Ang heartthrob ni Jesus ay lost souls. So kailangan yun din ang ating priority. Meron tayong ibang ginagawa pero pinaplano natin kung paano tayo makapag-share ng gospel. Lalo na doon sa mga gusto nating makita sa langit na lost pa sila. Para pagdating sa langit, dimang saya-saya kung kasama din natin sila. So that's God's priority and let's seek it first. Kasi kapag ginawa natin yon, everything that we want, whatever it is that we want, nakukuha pa rin natin yon kasi God will do it first. Di ba? Mayroon namang hindi naman paghihirapin ng Panginoon ang kanyang mga anak. Meron lang mga naghihirap kasi merong ibang reason doon, maaring dahil sa kanilang disobedience or minsan naman they're called by God na ganun lang ang kanilang buhay, yung sapat-sapat lang na katulad ng mga disciples, 'di ba? Hindi naman sila yumaman. Pero contented sila and they are happy na ganun sila kasi nakita nila yung priority ng Panginoon sa kanilang buhay. Nakita nila na doon sila tinawag. Hindi para yumaman, pero para maghasik ng mga salita ng Diyos. Pero mayroon ding mga mayaman na sumusunod sa Panginoon, di ba? Marami tayong nakikita sa banal na kasulatan. Mayroon din na galing sa yaman ay ginawa ng Panginoon na sapat-sapat na lang. Like Paul, mayaman yun. Pero nung siya nakilala sa Panginoon, masaya naman din siya. Sinasabi niya sa mga taga-Philippians, sa mga mananampalataya sa Philippians, kahit ganito lang ang aking sustenance ay masaya ako. Diba? So wag tayong mangamba kasi kung talagang anuhin natin na I need to have this, I need to have house, I need to have this, ganon. Baka maubos na ang ating time sa mundo at nakalimutan na natin ang priority ng Panginoon. Pagdating natin sa harapan ng Panginoon, wala tayong maipagmalaki na sige nga, asan na yung mga lost souls? Magbilang ka nga ng lost souls na nadala mo sa Panginoon or nakatulong ka man lang para maligtas yun. May nagawa ka man lang, nag-invest ka man lang ng time, ng whatever, para makilala ng taong yan,
Panginoon, anong sasagot natin sa Panginoon, di ba? So, let's seek ye first the kingdom of God. Seeking first the kingdom of God ay seeking the concerns of God at hindi yung sa atin. Kasi pag inuna natin ang Panginoon, lahat ng ating concerns ay si God na ang bahay. Alright? Makukuha pa rin natin yun. Kasi when we please God, God malamang ay gusto rin niya tayong sumaya. Take up your cross, mga kapatid. It's a matter of complete surrender. When we take up our cross, ay kailangan natin mag-surrender sa Panginoon ng lahat ng mga, kung ano man yung, lalo na yung ating mga yun, ngayon yung ating mga concern sa buhay. Kaya hindi natin na-take up ang ating cross. Taking up the cross of Christ is not, meron kasing mga ibang perception na pag sinabing taking up the cross of Christ is to share in His suffering. Yes, of course, we need to share Jesus' suffering. Kung ano yung kanyang hirap para lang tayo maligtas. Yung hirap ng Panginoon, di ba? Nahirapan siya na yung kanyang pagpunta doon sa Golgotha. Pinahirapan siya along the way hanggang doon sa cross. Ang hirap nun. Taking up your cross. Ibig sabihin, kung ano mang kapatid ang suffering ng Panginoon, it could also be that we will suffer sa ating Christian life. Pero ang Panginoon naman ay hindi tayo pababayaan. Pero another perception about taking up your cross ay complete surrender ng ating buhay sa Panginoon. Ano man ang ating ginagawa, ay i-offer natin sa Panginoon. I-offer natin sa Panginoon kung ano man, especially doon sa mga activities na doon sa mga ating mga dapat gagawin para sa kingdom. Let's surrender whatever we have para sa maisulong ang kingdom ng Panginoon, para maraming mga kaluluwa ang makakapasok sa kingdom niya. Paano natin gagawin ang complete surrender sa ating Panginoon? Ang complete surrender, ang taking up our cross. Yun mga kapatid ay titingnan natin kung ano yung magagawa natin hindi lang para sa ating sarili. Kaya nga, deny yourself. Di ba ang sabi ng Panginoon? Deny yourself, take up your cross, and follow me. Yung ating mga, alam mo yung ating mga self na nakikita natin ang ating sarili. I remember yung isang Greek god na si Narcissus na it happened na napunta siya sa isang pond. Nakita niya yung kanyang sarili. Wow! Ang gwapo niya na! Sabi niya. At na-inlove siya sa kanyang sarili. At kaya lang, nung kukunin na niya yung mukha niya doon sa pond, kasi di ba nung araw wala namang mirror eh. Doon sila nagme-mirror sa mga tubig, di ba? Nung kukunin na niya yung mukha ng gwapong yun sa pond, nag-ripple yung tubig, nagulo. Siyempre nagulo kasi nawakan niya yung water. At nawala yung gwapong yun. Kumbaga laging gano'n, nawawala. Ay na-inlove na siya sa kanyang sarili. Di ba? And pa nga noon doon siya namatay sa tabi ng pond. Habang antay niya kung nasaan na baka hahanap niya doon sa taong yun na sarili pala niya yun. How much do we love ourselves? To the extent ba na we will tell the Lord, I cannot deny myself, Lord. Pasensya na po. Ganon po ba? Lahat ng yung ating pagiging makasarili na gusto lang natin na hindi tayo mahirapan. Mahirap yung basta ganyan. Mahirap yung gabing-gabi na Bible study tayo, gabing-gabi na mag-aaral ako, mag-share ako. Mahirap yan, hindi ko kaya yan. Ang kaya ko lang ay magnegosyo. Ang kaya ko lang ay mag-online selling. Yun na ang kaya ko. Yung mga yan, may naman tinawag ang Panginoon dyan, wag na ako. Naku, mapuputikan ako dyan.
Di ba yung mga gano'n? Ayaw, yung talagang mahal niya yung kanyang sarili na he wouldn't like to sacrifice. Kasi mga kapatid, ang complete surrender takes sacrifice. Katulad ni Jesus, na pwede naman sana siyang sa langit na lang, sasambahin ng mga anghel. Di ba? Pwede naman doon. Pero he denied himself at naging human being. At lahat ng sakit, tinako niya para lang ma-save niya ikaw at ako. Complete surrender. Mga kapatid, ano ba ang dapat nating isurrender sa Panginoon today? Itong second Sunday of Lenten season, meron bang tayong realization sa buhay? Kasi yung mga hindi natin kayang isurrender sa Panginoon, na gusto ng Panginoon isurrender, mawawala yun sa atin pag hindi natin isurrender. Lalong-lalo na tayo na mga, we profess that we are followers of Christ. We profess na mga mananampalataya na tayo and we are already inside the kingdom. And we will already obey kung ano man ang constitution ng kingdom of God. Ano ba ang constitution ng kingdom of God that we will follow? Diba? Lahat yun ay kabaliktaran kung ano man yung gusto natin para sa ating sarili. We want to be praised, be humble. We want na magkamal ng magkamal para maging mayaman. God said, share. Diba? Yun ang ano ng Panginoon. So, ano yung dapat nating isurrender sa ating buhay sa umagang ito, mga kapatid? Para meron pa ba tayong hindi na i-offer kay Christ? Kasi everything, mga kapatid, ay kailangan natin i-offer kay Christ. At ang Panginoon na let Christ manage everything that we have. Kasi pag ang Panginoon ang nag-manage, walang mintis yun. Everything will be in order. Because our God is a God of order. Maayos ang ating pamilya, maayos ang ating trabaho, maayos ang ating negosyo, basta i-prioritize lang natin ang Panginoon. I-take up lang natin ang ating cross at follow Him. Tayo, when we take up our cross, kasama doon yung taking up our cross doon sa loob ng ating church. At ganun din sa labas. Taking up our cross ay yun yung ating pagiging visible, mga kapatid. Visible sa mga activities ng kingdom sa loob ng church. That's taking up our cross. Hindi lang talaga yun na suffering lang per se. But being present, pag nag-roll call ang Panginoon sa kanya mga activities sa loob ng kingdom ay na kailangan nandoon tayo, dapat nandoon tayo. Especially yung taking care of those that need love. Diba sabi ni Vice President, yung mga nangangailangan ng nasa laylayan, ano ba ang nagagawa natin? Baka mayroong kapatid na kailangan ng counseling, mayroong kapatid na gusto lang maging listener tayo, mayroong kapatid na nangangailangan ng ano man ang pangangailangan na dapat tugunan, nakakatulong ba tayo para makatugon? And we do that, mga kapatid, diba, ang ating church. Pagka may mga calamities or whatever there is na dapat nating tumulong, ay ginagawa natin yung corporately. Kasi corporately, we can also take up our cross sama-sama. That is when we help outside. Meron tayong tumutulong tayo sa society kung ano yung mga pangailangan. Pag may nasunugan, pag may baha, pag may nangangailangan ng financial na tulong, tumutulong tayo as a church or individually. Merong tumutulong din tayo, di ba? We also help. So yun, mga kapatid. Let's take up our cross and follow Christ. That is complete surrender to our Lord Jesus. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.